Ayan na, umabot na sa sukdulan po mga kabida, no? Ito hong si Senator Amy Marcos. Dito ho sa kanyang desisyon kung mananatili po ba siya sa alyansa para sa bagong Pilipinas ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos o kailangan na po niyang umalis, okay? Eto, bago lang po na 46 minutes ago, yung balita mula sa ABS-CBN, ano? Yung kanila pong headline po mga kabida ito, Amy Marcos says, leaving alyansa over differences over Duterte arrest. Ayan. So, umalis na po. Ito hong si Amy Marcos ho sa alyansa para sa bagong Pilipinas. Okay, babasahin natin po itong balita ng ABS-CBN. Senator Amy Marcos has withdrawn from the alyansa para sa bagong Pilipinas endorsed by her brother President Ferdinand Marcos Jr., citing differences over the arrest of former President Rodrigo Duterte. Senator Amy last week held a Senate hearing on Duterte's arrest and transfer to the International Criminal Court in the Netherlands. She said she will present her preliminary findings soon, but said the government's actions run counter to my ideals and principles. She added, thus I cannot stand on the same campaign platform as the rest of the Alianza. Senator Marcos had earlier on declined inclusion in the slate, saying she wanted to be able to talk to both factions in the former Uniteam Alliance. President Marcos said his sister was welcome to the slate and that the administration would support her re-election campaign. He did not mention Senator Marcos at a campaign sortie on March 21 when he batted for the members of the administration ticket. Ayan. Yun po yung balita, no? Umalis na. Hindi na po nagpatumpik-tumpik pa itong si Senator Marcos, ano? Yung rason po niya is valid naman po, ano? Hindi ho sila magkasundo dito ho sa pagkaka-aresto po mga kabida kay dating Pangulong Duterte, ano po. Labag po sa kanyang prinsipyo yun no? Sa kanyang pananaw na meron pong mali doon ho sa pagsuko ho sa dating Pangulong Duterte doon po sa International Criminal Court. As evident naman po mga kabida doon ho sa isinagawa po niyang Senate hearing, ano po, sa Committee on Foreign Relations, okay? Diyan ho sa Senado. Dagdag pa po sa kanyang sinabi po mga kabida, no? As I have stated from the outset of the election period, I will continue to maintain my independence, Senator Marcos said Wednesday. In the same statement, she said government resource speakers' answers and lack of them when they invoke executive privilege and the sub judice rule only gave rise to even greater suspicion that the Constitution may have been disregarded and our sovereignty diminished by the arrest of former President Rodrigo Roa Duterte. So yun yung buong statement po ng president's sister si Senator Amy Marcos po mga kabida. Marami hong mixed reactions dito ho sa kanyang pag-alis. Marami pong nagsabi, baka daw palabas lang po ito o di kaya baka nagipit na po yung senadora dito ho sa kanyang kalagayan, ano? Kasi parang turn between two lovers po ito ano? Yung kanyang kapatid at sa kabilang banda naman yung kanya hong loyalty sa mga Dutertes, ano? Okay? So, kaya ina-accuse po itong si Senator Amy Marcos mga kabida na wala hong panindigan, ano? Kasi ho, yun nga, ngayon, iba yung sinabi, kinabukasan, iba na naman po yung kanyang sinabi, ano po, no? So, para bang wala ho siyang panindigan po sa mga issues po ng bayan. Kung meron man po, parang ano lang, superficial lang po, ano? Wala talagang diin. Yun yung observation po ng karamihan po mga kabida. Kahit na po, both camps, mga supporters ng mga Dutertes at kahit na po yung mga supporters po ng mga Marcoses. Okay? So, baka po, na-pressure po itong si Senator Amy, ano?
dito ho sa iba't ibang reaction po ng taong bayan po tungkol ho sa kanya. Okay? Marami ding nagsasabi, baka ito ay isang strategy lang po kasi unang-una, hindi na po siya pasok doon ho sa Magic 12. Doon pa lang sa pinaka-latest na survey po ng SWS po mga kabida, naglalaro yung kanya hong ranking from 14, 15, and 16. Ano? So, hindi na po siya talaga pasok kung tutuusin po natin. So, baka po, isa po daw itong strategy po mga kabida. Kunyari po, siya po ay magsaside doon ho sa mga Duterte, ano? Para naman po makakuha po ng sympathy vote mula po sa mga supporters po ng mga Duterte. Okay? Pero I think dito ho sa ginawa po ni Senator Amy at saka yung ginawa po niya nung Senate hearing, makikita mo talaga yung kanyang sincerity, ano po, no? I don't know, yun yung aking personal na observation po mga kabida. Hindi ko po alam kung ano po yung personal na galawan po niya, no? Ano po yung personal po niyang anong tawag po dito? Kalakaran, ano? Okay, basta yung akin lang po, based doon sa observation ko during the Senate hearing, hindi naman po siya nagpa-apekto doon sa mga resource person yan, na mga abogado, no? Mga meron pong masasabi po mga kabida, no? Okay, siya lang yung kung tutuusin po, halos lahat yung mga nakapaligid po sa kanya, may mga eksperto po sa batas, no? Siya po, hindi po siya abogado, ano? Pero hindi ho siya nagpatinag doon ho sa kanyang posisyon, ano? Okay? So yun po yung aking observation, ano? Nung hearing po, nakikita ko naman din yung kanyang sincerity doon, ano? Okay? At ito pong latest, yung umalis po siya, ano? Matagal naman po niyang sinabi mga kabida na siya po ay independent. Subalit nagtataka na lang po ako nung may mga instances po mga kabida na sumasama pa rin sa doon sa alyansa during sorties, ano? Kahit na sinabi na po niya na ayaw na po niya ng alyansa, aalis na po siya, gusto niyang magiging independent, no? Ayaw po niyang, meron po siyang paboran, no? Both camps. Okay? So, yun po. Hopefully, ito na po yung kanyang final decision, matalo man or manalo dito ho sa halalang ito, ano? At least meron po siyang panindigan po mga kabida, no? Yun yung yun yung nakakaganda po sa kanya. Yun yung medyo parang gratis na lang po sa kanya pong ginawa po ngayon. And hopefully dito ho sa isa pang kandidato ng alyansa, ito pong si senatorial candidate Camille Villar, baka yun din yung magiging desisyon, ano? Kasi unang-una po, dalawa po sila mga kabida, hindi na po sumipot doon sa previous sorties po ng alyansa, no? At alam naman po natin, ito pong si Camille Villar, yung kanyang pamilya po, iba yung panindigan po nila, no? Taliwas po doon ho sa panindigan po ng gobyernong ito, ano? Patungkol ho, mga kabida, sa pagkaka-aresto po ng dating Pangulo. Okay? Parang opposed po sila doon sa suko po ng gobyernong ito kay dating Pangulong Duterte doon ho sa International Criminal Court. Okay? Kagaya po ng iba pong mga tao, iba pong mga kababayan po natin na kung meron man pong haharaping kaso po itong si Digong, sana dito po sa Pilipinas at wag ho doon sa International Criminal Court. Okay? Para ho sa inyong comment and opinion, anong pong tingin ho ninyo dito sa ginawa po ni Senator Amy Marcos, yung kanyang pag-alis sa alyansa para sa bagong Pilipinas ng kanyang kapatid? You can comment down mga kabida. Sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po mga kabida.